sagutin natin yung tanong ni Madam. Totoo ba makita sa passport yung asawa nakalagay? Ayan. Ang tanong ni Ma'am para kung sa Hindu daw. Sa ano ma'am to, sa general, sa buong Indian. Okay? Mostly, makikita po sa passport, sa likod ng passport, yung pangalan ng kung may asawa yan. May video kami dyan ng asawa ko dati, nung hindi pa kami kasal. Nag-video kami yan kasi sasabing, may mga comment doon sa video namin, may asawa na yung ganyan. So, pinakita namin. Sa likod ng passport ng Indiano, sa lahat to, hindi Muslim man yan, Indian, Hindu man yan, Christian. Pag tinignan mo likod ng passport niyan, may nakalagay doon, nanay niya at asawa. So, mother, laging mother nakalagay doon. Tapos, yung ano nun, kung spouse, kung may asawa na siya, makikita po yun. Pero hindi po sa lahat. Okay? Hindi sa lahat. Kasi, minsan hindi pa kasal ang lalaki, nag-abroad na, nagtatrabaho na po sa abroad. Okay? Pero, pagkatapos saka lang pala sila kinasal. So, ang validity ng passport is 10 years, 10 years din yata sa kanila. So, after 10 years pa niya mapapalitan yun. After 10 years pa malalagay yung asawa. Okay? Pero, kung may asawa na siya bago mag-abroad, automatic po, nasa likod ng ano nila ang asawa. Nasa likod ng passport nila ang pangalan ng asawa. General po ito sa buong Indian. Hindu man yan, Muslim and everything. Basta pag sa passport po, nailalagay dun yung pangalan ng asawa. Yun ay kung kasal na sila bago nag-abroad ang lalaki, bago kumuha ang passport. Pero minsan po kasi, nasa abroad na yung lalaki, 'di ba? Nasa abroad na in arranged marriage. Pag uwi sa India saka nagpakasal, tapos babalik sa abroad. So minsan hindi pa expired ang passport nila, hindi niyan papalitan. So 10 years 'yon. Maybe 3 years ago, 4 years ago na kapag nag-asawa na. So mailalagay din sa passport, pero kung hindi pa yun nalalagay sa passport. Kaya mostly po nasa likod talaga ng Indian passport ang mga asawa nila at saka nanay. Pero kung sila, matagal, yung halimbawa nasa abroad na, tas bago nag-asawa, hindi pa yun malalagay. Ayan. Ganun po.